Magbenta sa pamamagitan ng pagkukwento. Paano natin mapupukaw ang atensyon at paano tayo makakabuo ng tiwala para masara natin ang ating negosasyon sa pagbebenta? Ito po ang mga aral sa sale with a story. Ang part 1 dito is the power of storytelling. In this part, it explains why storytelling is so effective for sales. It discussed the different types of story that the sales people can use and how to choose the right story for the situation. The part 2 is crafting your story. In this part, it teaches sales people how to craft compiling story that will resonate with their prospects and customer. It converts the essential element of a good story and how to use storytelling techniques to make your story more persuasive. On part 3, using storytelling in the sales process. In this part, show that the sales people how to use storytelling through the sales process, from prospecting and qualifying to presenting and closing. It provides also a specific example of how to use story to overcome objection, build rapport, and create a sense of urgency. Here are some of the keys to take away. Stories are more memorable than facts and figure. Story also can help to build trust and rapport with prospect and customers. Stories also can make your product or services more appealing and desirable. Stories also can be used to overcome objection and close sales. And the tips of using storytelling in sales. First, you have to choose a story that is relevant to your prospect or customers' needs and interest. Second, make your story has a clear beginning, middle, and end. The third is use storytelling techniques such as conflict resolution and emotional appeal to make your story more engaging. Fourth, be authentic and genuine when telling your stories. Example here is imagine that you are a salesperson for a product system. You are meeting with a prospect who is hesitant to invest in a new product system because they are worried about the cost. You could start by telling them the prospect a story about a customer who was in a similar situation. The customer was initially hesitant to invest in a new product system, but they eventually decided to do it. When they did, they saw a significant increase in their sales and profitability. By telling this story, you are helping the prospect to see the value of investing in a product system. You are also building trust and rapport with the prospect by showing them that you understand their concern. Storytelling is a powerful tool that can be used to sell more effectively by following the tips in there, and you can learn how to use storytelling to capture the attention, build trust, and close more sales. So,
Malinaw na ang pagkukwento ay isang makapangyarihang tools na maaaring magamit upang makapagbenta ng mas epektibo sa pamamagitan ng pagsusunod o pagsunod sa mga tip na ibinigay ko. Matututunan mo kung paano gamitin ang pagkwento para makuha ang atensyon, bumuo ng tiwala at magsara ng higit pang mga benta. So ito po ang mga points or insights. Paano kumuha ng atensyon, bumuo ng tiwala, at paano isara ang sales. Bilang isang nagtitinda, kung paano gamitin ang pagkukwento upang makabenta ng mas epektibo. So this is sales with a story or sale with a story. This is PP 2024 F212M. Paano mo susukatin ang iyong buhay? How will you measure your life? First, define your value, not society's. Tukuyin ang iyong mga pinahalagahan, hindi ang lipunan. Huwag kang maging bulag na sundin ang mga inaasahan ng lipunan sa tagumpay. Tukuyin ang iyong pangunahing halaga tulad ng pag-ibig, pamilya, paglago at iba pa. At gamitin ang mga ito bilang isang kumpas upang gabayan ang iyong mga desisyon at sukatin ang iyong pag-unlad. Pangalawa dyan, time and relationship are key investment. Ang oras at mga relasyon ay mga pangunahing pamumuhunan. Ang iyong oras at lakas ay may hangganan na mapagkukunan. Ilaan ang mga ito sa mga relasyon at karanasan na naaayon sa iyong mga pagpapahalaga, pag-aalaga ng mga tunay na koneksyon at paglikha ng mga pangmatagalang alaala. Pangatlo, you have to measure progress, not just achievements. Dapat sukatin ang pag-unlad, hindi lamang ang mga nakamit. Huwag tumuon lamang sa mga panlabas na marker tulad ng kayamanan o katayuan. Subaybayan ang iyong personal na paglaki, emosyonal na kagalingan at mga kontribusyon sa iba upang masuri ang tunay na kayamanan ng iyong buhay. Ang pangapat dyan, you have to embrace marginal thinking. Dapat yakapin ang marginal thinking. Ilipat ang iyong pananaw mula sa pagmamaximize ng mga mapagkukunan o kita patungo sa pagliit ng mga pagsisisi. Dapat tanungin ang iyong sarili, babalikan ko ba ang desisyong ito ng may pagmamalaki? Dapat yun ang itatanong mo. You have also to develop theories for how life works. Dapat bumuo ng mga teorya para sa paano gumawa o gumana ang buhay. Tulad sa negosyo, bumubuo ng mga personal na teorya tungkol sa mga relasyon, mga pagpipilian sa karera at kaligayahan, eksperimento, pagnilayan at pinuhin ang iyong mga teorya upang lumikha ng isang kasisiyang blueprint sa buhay. Pang-anim dyan,
Beware of shoulds statement. Mag-ingat sa mga dapat na mga pahayag. Huwag hayaan magdikta sa mga pagpili ng mga inaasahang salipunan o pagkakasala. Hamunin ang mga pamatayan o pamantayan ng lipunan at lumikha ng iyong sariling kahulugan ng tagumpay. Batay sa iyong mga halaga at nais na karanasan sa buhay. At ang panghuli dyan, start today, not tomorrow. Dapat magsimula ka ngayon, hindi bukas. Huwag maghintay para sa isang ideal na oras upang simulan ang pamumuhay ng iyong pinakamahusay na buhay. Magsimulang ipatupad ang iyong mga halaga at ituloy ang iyong mga layunin para sa ngayon. Isang maliit na hakbang lang ito sa isang pagkakataon. So you have to start now. Start today, not tomorrow. Don't wait for an ideal time to start living your best life. Begin implementing your values and pursuing your goals today. One small step at a time is a big secret on that note. So, ito ang mga aral kung paano mo susukatin ang iyong buhay or how will you measure your life. This is PP 2024 212N Tagalog. Ang kapangyarihan ng isa pa. The power of one more. The power of incremental effort. Ang isa pa na pag-ulit or ulit-ulit na tawag sa telepono o pagkilos ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagsisikap na ito ay nagiging makabuluhan. Ang resulta, ang pagkapare-pareho o pagpupursigi, hindi ang mga instant na tagumpay ang nagbibigay daan sa tagumpay at kaligayahan. Pangalawa dyan, you have to embrace impossibility thinking. Yakapin ang imposibleng pag-iisip. Sa halip na limitahan ang iyong sarili sa mga pagdududa, linangin ang imposible na pag-iisip. Maniwala sa pagkamit ng tila imposibleng mga layunin at isipin ang pagdaig sa mga hamon. Ang mindset na ito ay nagpapalakas ng pagganyak at nagtutulak sa iyo na itulak ang lampas sa manakikitang limitasyon. Live in your metrics. Mabuhay sa iyong matrix. Ito ay tumutukoy sa pagpapaligid sa iyo sa iyong sarili ng mga taong sumusuporta na mga positibong impluwensya at mga kapaligiran na umaayon sa iyong mga mithiin. Dapat i-curate ang iyong metrics upang mapahalagahan ang iyong paglago at pagagain ang iyong paglalakbay patungo sa pagkamit ng iyong mga layunin. Pangapat dyan, you have to find your reticular activating system. Hanapin ang iyong reticular activating system.
Ipinakikilala na ang reticular activating system ay isang bahagi ng utak na nagsasala ng mga impormasyon batay sa iyong pagtuon. Sanayin ang reticular activating system sa pamamagitan ng pagtuon sa iyong mga layunin at ninanais sa mga resulta, pag-akit ng mga pagkakataon at mapagkukunan na makakatulong sa iyong makamit ang mga ito. At ang panglima dyan, you have to master the art of inconvenience. Dapat maging master ka sa sining ng inconvenience. Dapat yakapin mo ang mga hamon at hindi man ito komportable na sitwasyon sa iyo. Gawin mo itong bilang mga pagkakataon para sa paglago. Ang paghakbang sa labas ng iyong comfort zone ay nagpapatibay sa iyong katatagan, nagpapalakas ng kakayahang umangkop at nagtutulak sa iyo patungo sa pagkamit ng mga layunin na maaaring tila hindi maaabot. At pang-anim dyan ay dapat you have to cultivate equanimity. Dapat linangin ang equanimity. Bumuo ng isang pantay na pag-iisip sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay. Huwag masyadong matuwa sa mga tagumpay o masiraan ng loob dahil sa pag-uurong o sa pag-urong ng tagumpay. Panatilihin ang balansing pananaw at tumuon sa pare-parehong pag-unlad. At higit sa lahat, dapat ay you have to strengthen your faith and gratitude. Dapat palakasin ang iyong pananampalataya at pagpapasalamat. Ito ay nagsusulong para sa pag-aalaga ng pananampalataya. Hindi na kinakailangan sa isang relihiyosong kahulugan, ngunit sa isang paniniwala sa iyong sarili, sa iyong potensyal at sa isang mas mataas na layunin. Bilang karagdagan, ang pagsasanay ng pagpapasalamat ay naglilinlang ng kaligayahan at nag-uudyok sa iyo na ituloy ang iyong mga layunin ng may positibong pananaw. So dapat you have to strengthen your faith and gratitude. Practicing gratitude cultivates happiness and motivates you to pursue your goal with a positive outlook. So ito po ang mga makapangyarihang aral ng isa pa.